Isang mapagpalang araw po mga karoskas. Ngayon pong araw na ito ay nandito ako sa aming lugar sa Kapitangan po Bulacan at ito po na aking nilalagyan ngayon ay labi po ito ng baha kung saan po pakikita ko sa inyo hanggang ngayon ay may tubig pa itong aming katabi, samantalang kami po dito ay tuyo na po, wala na pong tubig. Makikita nyo po mga karoskas, yan pong kabila na yan ng bakod namin ay puno pa rin po ng tubig, ano? Yan, yun po, mapapansin nyo po yan. At ito po sa pagkakataon pong ito ay itong aking lilinisin. Yan po yung aking mga buhangin na ilalagay ko yan sa sako para kung in case na umulan man ay hindi na po ito kakalat, ano? Ito, may mga buhangin po ako dito, tsaka may mga baso-basura plastic. Yan po yung labi po yan ng tira ng baha, ano po. At ito pong aking iniisip ngayon ay yan pong buhangin na yan ay ilalagay ko sa sako. Sa gayon po ay umulan man uli ay hindi na po siya sasabog, ano po. At ito pong aking mga cooking oil, used cooking oil. Ito po ay aking ibinebenta sa mga gumagamit ng kalang de mantika. Kaya po ito po hindi po nasasayang at hindi namin po tinatapon. Pinakikinabangan po ito. Kaya ito po ngayon yung aking tatrabahuin matapos ang mga ulanan at bagyuhan. Mapapansin niyo po itong aking hagdan sa halip po na nandito naka-standby lang. Ginawa ko pong sampayan ng mga basahan. At kaysa nakatayo lang siya, kaysa nakatiklop lang siya, pakikinabangan. At para po hindi kalawangin, ito pong mga portion na ganyan ay nilalagyan ko yan ng W40 para po hindi siya kalawangin at hindi po tumigas yung kanyang spring. Dito po sa aming lugar ay meron po kaming irrigation canal dito, pero ang tubig po ay mabagal na dumadaloy at kung mapapansin natin, ang tubig po ay maitim. Hindi po pwedeng paliguan, hindi pwedeng pang irrigation lang po talaga. Kaya po yan, sa umaga po ay nangunguha ko dito ng suso. Pinakakain ko naman po sa alagang itik. Yun po yung nagiging pagkain ng aking itik, na alam niyo naman po ang mga duck, ang kinakain po niya na ay mga suso para po mas sila ay maging malusog, mataba at makatipid sa mga pagkaing binibili na kamukha ng pigs. Ito po yung gilid ng aming bakuran na sinasabi ko sa inyo na puro tubig po yan, ano? Ang problema lang po ngayon dito sa amin matapos ang baha, stagnant yung tubig. Ang tubig po kasi ay nagkakaroon ng apoy at posibleng panahanan pa rin ng lamok. Ito po yung mga papaya nila ng kapitbahay namin na dati po yan ay maraming bunga, ano po. Pero nang dumating po yung mga tagbaha, ito na po yung sitwasyon niya. May bunga pa rin po, pero kung sakali kamukha po ng ibang puno nila ay nababad sa baha, kaya po nangamatay. Ngayon pong araw na ito ay busy yung aming staff na naglilipat po sila ng laman ng mga freezer. Kasi ang freezer po namin ay umaandar pareho, pero pwede mong pagsamahin yung mga laman. Ito po yung isang masipag na staff namin na panayan linis
Ewan ko lang po kung marumi yung nililinis. Basta po, linis siya ng linis. Ganyan po sila kasisipag. Ganyan. Kapag wala po silang customer, yan po ang ginagawa. Ito po, si Aling Marie, isa pong masipag namin staff. Yan po ay nagagawa ng gravy. Kaya kung kayo po bibili sa aming store, naku, lalo po sumasarap ang gravy dahil sa kanyang paghawak. Yan ang po yung isa naming staff. Ay walang ginawa kundi lapirutin ng manok. Bakit po nakapagin? Yan, nag-aayos po siya ng mga laman ng freezer dahil dalawa po yung freezer namin pero yung isa naman ay kukunti ang laman kaya pinagsasama-sama na lang niya. Kasi po ay may delivery kami bukas, kailangan ay bakante yung isang freezer para po may paglagyan. Ganyan po sila kasisipag. Ayan. Enjoy lang po kami dito kahit napapagod. Ayan. Daddy, gutom na ako ulit. Narinig niyo po ba, gutom na naman yung anak-anak ko rito hindi ko malaman kung ang metabolism Pero kakakain lang namin. Nag-gravy na kasi ako nagutom na ako. Kakakain lang po namin ng almusal. Imagine ang almusal po namin ay 11 AM. Ano po? Kasi nagda-diet po itong mga ito dahil baka daw mag-overweight. Ano po, regular spicy? Regular or spicy? Regular. Ay, baka bubulong boy. Wait lang. Hindi kami pamani ba din eh? Ha? Pamani. Pamani lang. Ito naman po yung isang staff namin na isa sa masipag na walang ginawa kundi magpunas, maglinis. Kasi ba ang katuwiran niya, cleanliness is the best policy. Ito. Yan po ang aming store manager.